Ang pag-aaralan po natin sa video na to ay vapor compression cycle or system. No? Ito po yung model na ginagamit po ng mga typical refrigerator natin sa bahay. Okay? At meron po itong apat na basic parts. Meron tayong evaporator, compressor, condenser, and expansion valve. Okay? Para po maintindihan natin yung process na nangyayari dyan, i-drawing natin yung kanyang graph ng cycle na to sa isa pong diagram, no? Pressure versus enthalpy, pH diagram. Okay? Ito po nakikita nyo na mga line, no? Na para pong bundok, yan po yung mga points na saturation line. Okay? Ng refrigerant. Ang refrigerant po kasi natin, pwede siyang maging liquid, pwede siyang maging gas. Okay? Yun po, no? Ang starting point po natin ay itong point na to, no? Entrance of the evaporator. Ito po evaporator, ito yung loob ng ref. Okay? Nandito yung pagkain, ang ginagawa ng refrigerant natin, hinihigop niya, ini-extract yung init from the food, okay? And then, lumalamig yung pagkain. Kaya nga lang, ang nangyayari po dun sa refrigerant natin, habang ina-absorb niya yung init at constant pressure from liquid vapor mixture, siya po ay nag-evaporate hanggang sa maging gas lahat, hanggang sa siya po ay maging saturated vapor. Kaya po ang tawag sa portion na to, evaporator, for the reason na habang ina-absorb niya yung init, nag-evaporate siya. Okay? And then, papasok yung refrigerant natin dito, lalabas dito. Okay? Ideally po, again, ang point 1 ay saturated vapor. No? But it can be also superheated kung may mga losses. Okay? So, ito, papasok na po ito ng compressor. I-compress po yan. No? Mag-i-input tayo ng work isentropically at constant entropy, S. Okay? Mangyari, yung kanya pong pressure and of course, temperature, tataas hanggang dito sa point 2. At kung mapapansin nyo, itong point 2, superheated na kasi po, nasa labas, nasa kanang side siya ng bundok. Pag nasa loob kasi, wet vapor mixture, kagaya niyan, pag nandito, saturated, okay, pagka nandito, superheated. Okay? Ngayon, ito pong point 2 na to, papasok po yan dito sa area na tinatawag nating condenser. Dito na ho tayo magtatapo ng init. Sa ref, ito po yung nasa likod ng ref. Hindi po ba minsan ginagawa natin sa ref, yung likod niya, sinasampayan natin ng mga medyas, ng brief, ng mga pinaglaban, kasi mainit yung portion ng likod ng ref. Kasi po, kaya mainit yun, doon kasi natin inire-reject, nire-release ang init nang itinatapo natin sa hangin. Okay? Now, bakit po tinawag na condenser? Tinawag yung condenser for the reason na habang nagre-release po ng init, at constant pressure, nagko-condense po yung ating refrigerant hanggang sa siya ay maging saturated liquid. Okay? Kung ito ay saturated vapor, ito naman saturated liquid. Okay? Paglabas siya sa condenser, liquid na siya. Okay? Hope nasundan nyo po yan. And then yung 3, babagsak na po yung diretso ng 4, dadaan po na expansion valve. Kaya ginamit yung expansion valve for the reason na nag-expand yung volume. Pero ang enthalpy po ay constant. So, isenthalpic yung process na nangyari from 3 to 4. Okay, ito po yung graph ng vapor compression system in a pH diagram. Okay, now to measure its performance, okay, meron din po tayong tinatawag dito na COP. And remember, ang COP ay equal po sa QA over work ng compressor. Ang QA po natin dito ay madali lang, no? Ito po ang QA dito sa evaporator. So, H1 minus H4. Ang work ng compressor ay ito po, H2 minus H1. So, evaporator, H1 minus H4. Compressor, H2 minus H1. And condenser, H2 minus H3. Okay? So, pag tinatanong QA, dito ka titingin. Pag work, dito. Pagka QR, dito. So, ito po ay QA over work. So, ito yung formula. H1 minus H4 over H2 minus H1. Okay? I hope nasundan niyo po yun. Para po maintindihan natin yan, meron po tayong example dito. An ideal vapor compression cycle requires 2.5 kilowatts to power the compressor. You have found the following data for the cycle. The enthalpy at the condenser entrance is 203, exit 55, evaporator entrance 55, exit 178. If the mass flow rate of the refrigerant is 0.10 kg per second, then find the coefficient of performance of this refrigeration cycle. Okay? Para po maintindihan natin yan, i-drawing po natin ang pH diagram ng ating pong vapor compression. By the way, kaya po tinawag na vapor compression, no? Nakalimutan ko kasi
ang kinocompress ng compressor ay saturated vapor. Vapor yung nako-compress niya, hindi liquid. Kaya tinawag nga vapor compression cycle. I hope nasundan niyo po yung logic doon. No? Okay, ito po yung ating COP, H1 minus H4 over H2 minus H1. So to compute for COP, all we have to do is identify sa problem alin ang H1, H2, and H4. Okay, hindi na ho natin kailangan yung H3. Kasi po, si H3 at H4 ay iisa kasi constant enthalpy yan. Okay, kita nyo naman, vertical eh. Parehas sila ng tatapatan ng H. Okay, tingnan natin yung mga given. Ano po ba si H1? Ito yung H1. Ito po yung exit point ng evaporator. So kung titingnan natin dito, evaporator entrance 55. Ang exit ay ito pong 178. Pero unahin muna natin yung sa entrance. Ang entrance ng condenser ay 203. Ito pong condenser, ang entrance ay 0.2. So ito yung H2, 203. Lagyan natin dito, 203. Okay? And then ang exit ay 55, that's 0.3. Evaporator entrance is 55. Ang evaporator mo, ang entrance po ay ito, 4. So itong 55 ay para kay 4, H4. So ito ay 55. Okay? And ang exit po niya ay 178. Ang exit ng evaporator ay ito sa 0.1. Entrance, exit. So, H1 is 178. So, 178, 178, 178, 178. Okay, hope nasundan niyo po yun. Pindutin natin sa calculator. 178 minus 55 over 203 minus 178. That is 4.92. Ganun lamang po kadali ang paghahanap ng COP. Alamin mo lang, tingnan mo na po maigi, alin ang entrance, alin ang exit. Okay, ulitin ko po, evaporator, entrance, exit. Compressor, entrance, exit. Condenser, entrance, exit. Expansion valve, entrance, exit. Yan na lang po, no? I hope nasundan niyo po yan. Sa multiple choice, yun po ay nasa letter D. Okay?